na ang amang mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang komunidad, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. O mas kilala po natin itong pagdiriwang na ito bilang pagdiriwang ng banal na Santatlo. Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At alam po natin mga kapatid, na ito po ang sentro ng ating buhay pananampalataya. Ang paniniwala po natin na meron tayong iisang Diyos, ngunit merong tatlong persona. Kaya nga kapag tayo po ay nananalangin at nag-aantanda ng krus, ano po ang sinasabi natin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At kung ibubuod man natin mga kapatid, ang ugnayan ng banal na Santatlo, masasabi po natin ito sa isang salita. At yun po ang nabanggit sa pasimulan ng ating pagdiriwang. At ano pong salita ito? Ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos Ama ay makapangyarihan. At kung ang Diyos Ama ay makapangyarihan, paano niya ipinaramdam ang kanyang kapangyarihan sa sanlibutan? Sa pamamagitan ng paglikha ng lahat ng bagay. Pero bakit kaya nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Dahil sa kanyang pag-ibig. Kasama sa nilikha ng Diyos ay ang tao. Pero nakalam natin ng kwento mga kapatid, ang tao ay tumalikod sa Diyos, nagkasala sa Diyos. Pero natinag ba ang pag-ibig ng Diyos? Hindi. Dahil sino ang ipinadala ng Diyos? Ang kanyang nag-iisang anak upang iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. 2 linggo na ang nakakaraan, ipinagdiwang natin ang pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. At nung umakyat ang Panginoon sa kalangitan, ano ang pangakong ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ipadadala niya ang patnubay. Kaya nga, nung nakaraang linggo, anong pinagdiriwang natin? Ang dakilang pagbaba o dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Sa madaling salita mga kapatid,
umiikot ang relasyon, ang ugnayan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa pag-ibig. Kaya tatlong bagay po ang magandang mapagnilayan natin, mga kapatid. Una, makita po natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang isang tagapaglikha. Pero tandaan natin, mga kapatid, kung ang lahat ng nilikha ng Diyos maganda at mabuti, bakit po kaya sa panahon natin ngayon, kapag tayo'y tumitingin sa paligid, ang unang napapansin natin, yung kapangitan, yung kapintasan, yung karumihan, yung pagkakasala ng ibang tao. Tama po ba? May mga pagkakataon sa buhay po natin bilang mananampalataya, nakakalimutan natin na kung ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay nilikha ng Diyos, nangangahulugan na dapat ang lahat ng bagay mabuti at maganda. Kaya tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Mabuti ba yan? Mukha bang mabuti? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Mukha po ba yung mabuti? Parang diring-diri ho kayo. Mukha ba yung maganda? Dapat ho. Kasi ho, bakit minsan ang tingin natin sa ating kapwa pangit? Ang tingin natin sa ating kapwa masama? Kasi baka minsan po sa buhay natin, inaalis po natin ng pag-ibig. Pero oras na nandoon ang pag-ibig sa ating puso at kalooban, patuloy nating maaalala na ang lahat ng nilikha ng Diyos maganda at mabuti. Kaninang umaga po, sa mga mag-asawang nandito, nung namulat po ba ang inyong mga mata at nakita po ninyong katabi niyo ang asawa ninyo, maganda ba ang gising ninyo? Yung totoo. Pero kung nandoon ang pag-ibig, kahit puno ng problema, maganda pa din. Dahil yan ay bigay sa iyo ng Diyos, nilikha sa iyo ng Diyos, ang Diyos amang puno ng pagmamahal. Wala mang may hain sa pagkainang masarap minsan na pagkain, pero ano ang nagpapasarap sa pagkainan? Hindi naman minsan ang luto, hindi naman minsan yung lasa. Ang nagpapasarap sa pagkainan ay ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, wag na wag po ninyong aalisin ang pag-ibig sa inyong puso. Dahil oras na nandiyan ang pag-ibig, makikita natin ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos bilang maganda at mabuti. Last na lang po, tingnan nyo nga ho yung katabi ninyo. Sana po ngayon, maganda na at mabuti. Pangalawang bagay, mga kapatid, si Jesus ay pinadala ng Panginoon, pinadala ng Diyos upang tayo iligtas sa ating pagkakasala. Pero isang bagay po ang hindi inalis ni Jesus sa kanyang puso at kalooban. Ano po yun? Ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Marahil alam ng Panginoon na siya ay mahihirapan. Alam ng Panginoon na siya ay magpapakasakit. Alam ng Panginoon na siya ay ipapako sa krus. Tama po ba? Pero bakit ipinagpatuloy ni Jesus ang mga bagay na ito kahit siya ay mahirapan? Dahil alam niya na siya ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami po sa atin ang naliligaw ng landas. Marami po sa atin ang nagkakasala. Marami po sa atin ang nadadapa. Bakit? Dahil hindi marunong sumunod. Di ba ho ang bata, kapag sinabihan mo ang bata, huwag kang tatakbo. Pero yung bata tumakbo at nadapa, minsan, ang tendency natin bilang nakatatanda, imbis na tulungan, anong sasabihin natin? Hindi ka kasi sumunod. Pero hindi po ba, mga kapatid, kung tayo ay marunong sumunod sa Diyos, hindi tayo mapapahamak.
Pero saan po dapat nagmumula ang ating pagsunod sa Diyos? Sa pag-ibig. Dahil ang isang taong tunay nating minamahal, yan din po ang taong lagi nating sinusunod. Bakit ang mga anak sumusunod sa magulang? Dahil ang kanilang pagsunod ay pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang magulang. Ang anak na si Jesus, sa kabila ng kahirapan, marunong sumunod dahil sa pag-ibig. Panghuli mga kapatid, ang presensya ng Espiritu Santo. Bakit nga ba nandiyan ang Espiritu Santo? Dahil yan ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na hindi lang tayo ang dapat nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya, kundi ang presensya ng Espiritu Santo ay ang pagpapakita at pagpaparamdam sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Napakaganda po ng ating ikalawang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. At anong sinasabi sa ating ikalawang pagbasa? Na hindi tayo nabibigo sa buhay na ito. Bakit? Dahil laging merong pag-asa. Walang nabibigo sa buhay na ito dahil nandiyan ng pag-asa. Pero pwede rin nating sabihin mga kapatid, walang tunay na nabibigo sa buhay na ito dahil nandiyan ng pag-ibig ng Diyos. Walang nabibigo sa buhay na ito dahil nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang relasyon po at ugnayan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo kailanman hindi pwedeng paghiwalayin. Ngunit ito'y pinapaalala sa atin na merong Diyos na tunay na mapagmahal. Merong Diyos na tunay na pag-ibig. Kaya ano pong hamon sa atin? Kung yan po ang sentro ng ating pananampalataya, ano pong hamon sa atin? Huwag lang tayong mag-antanda ng krus. Maraming nag-aantanda ng krus, tsismosa pa rin. Maraming nag-aantanda ng krus, namumuhay pa rin sa pagkakasala. Maraming nag-aantanda ng krus, pero napakasama pa din ng pag-uugali. Pero oras na mag-antanda ng krus tayo, tandaan mong iniibig ka ng Diyos. At kung ikaw ay iniibig ng Diyos, ibigin mo din ang iyong kapwa. At yan ang kulang sa mundo. Ugnayan, relasyon, at pag-ibig. Nawa sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, ipagdasal po natin na kagaya ng relasyon ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ang bawat isa sa atin magkaroon ng relasyon puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.